Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarissa, isang delivery rider. Delivery rider o babae ako. Pero sa hirap ng buhay ito napili kong trabaho. Nais kong simulan ang kwento ko sa isang gabi na hindi ko malilimutan. Isa itong karanasang nagbukas ng isang bagong mundo para sa akin. Isang mundong puno ng mga emosyon na hindi ko kayang kontrolin. At isang tao na nagbigay sa akin ng isang gabing puno ng init, pangarap, at mga hindi inaasahang alon ng damdamin. Hindi ko akalain na ang isang simpleng trabaho ay magdadala sa akin sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay tila puno ng lihim. Isang gabi, may natanggap akong isang espesyal na order, isang delivery sa isang luxury condo sa BGC. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang mag-o-order, pero wala akong kaalam-alam na doon magsisimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ko. Pagtungtong ko sa pinto ng unit, binuksan ito ng isang lalaki. Mabilis kong napansin ang kanyang hitsura, gwapo, matangkad, at may isang misteryosong aura. Parang may kakaibang magnetismo ang mga mata niya, at ang mga ngiti niyang tila nang aakit. Sa kabila ng lahat ng kaba na nararamdaman ko, hindi ko maiwasang magtaka kung anong klaseng buhay mayroon siya. Ang eleganteng amoy ng kanyang pabango at ang magaan na usapan namin habang ako'y nag-iintindi sa pag-aabot ng order ay nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon. Isang pakiramdam na mas malalim pa kaysa sa isang simpleng trabaho lang. Habang iniabot ko ang order, nagpasya siyang mag-alok ng wine. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may hindi maipaliwanag na puwersa na nagsasabi sa akin na sumama. Hindi ko alam kung dahil sa kanyang mga mata o sa kung anong dahilan. Pero ang bawat galaw niya ay tila may kasamang alon ng init na dahan-dahang pumapalo sa aking katawan. Hindi ba't masyado kang magaan sa trabaho? Hindi ba't nararapat na magpahinga? Tanong niya sa akin habang hinihintay ang susunod na tanong ko. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang dulo ng apoy na tumama sa aking dibdib. Naramdaman ko ang kilig na hindi ko kayang itago at bigla akong nakaramdam ng isang pagkaakit sa kanya. Hindi ko rin alam kung dahil ba sa kanyang mga mata na may isang lihim na hindi ko kayang tuklasin o dahil sa angking alindog niya na nagbigay init sa aking katawan. Nakaramdam ako ng kalituhan, ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, hindi ko na kayang lumayo. Habang ang gabi ay patuloy na dumaan, ang bawat minuto ay isang bagong hakbang sa isang masalimuot na laro ng init at pagkakakilanlan. Nang magtama ang aming mga mata at halos maglapat ang aming mga labi, nag-iba ang hangin. Ang mga salitang hindi kayang ipahayag ng puso ay nailabas sa isang simpleng pagkilos at doon ko na naramdaman ang pagkakaroon ng koneksyon na hindi ko inaasahan. Ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng mga bagong damdamin. Isang halong kilig, pagnanasa, at takot sa hindi ko alam na direksyon. Habang tinatanaw ko ang kanyang mga mata, alam ko na hindi ko na kayang bawiin ang mga hakbang na aking tinahak. May mga pagkakataon sa buhay na parang ang mga desisyon ay hindi mo na kayang kontrolin, at ang gabing iyon ay isa sa mga pagkakataong iyon. Hindi ko alam kung saan kami patungo o kung ang mga saloobin ko ay tamang sundan. Pero ang mga halakhak at mga sulyap na aming ipinalabas sa gabing iyon ay naging bahagi na ng puso't isipan ko. At habang papalabas ako ng kondo, nararamdaman ko pa rin ang init ng katawan ko na sumabog mula sa bawat sulok ng aming pag-uusap. Dahil doon ang mga kwento ni Lucio ay tila naging isang panaginip na hindi ko kayang limutin. Isang pagkasindak na parang bawat galak at takot na nararamdaman ko ay ipinaglalaban. Siguro, hindi ito ang klase ng gabi na maiisip mo kapag naririnig ang salitang normal. Pero sa gabing iyon,
Ako'y naging bahagi ng isang kwento na tanging siya lang ang makakapagsabi kung ito ba'y isang alaala na may kabuluhan o isang kwento na babalikan ko sa mga susunod na araw. Kinabukasan, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari kagabi. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan ng sobra o kung ano ang nararamdaman ko sa oras na iyon. Isang gabing puno ng tensyon at tila ang bawat sulyap niya sa akin ay may hatid na init. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang pakiramdam na hindi ko alam kung paano ipaliwanag at higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko ito hahanapan ng sagot. Ang maghapon ay dumaan ng mabilis, pero sa bawat sandali, iniisip ko siya. Parang ang bawat sulok ng isip ko ay napupuno ng tanong kung paano siya. Ano ba ang meron siya na hindi ko kayang ipaliwanag? Parang isang magnetic pull na hindi ko kayang labanan. Ang pagnanasa ay hindi ko maintindihan, pero ang mga titig niya, ang paraan ng kanyang paglapit sa akin, ay parang nagsasabi na may higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ko. Nang gabi ulit, natanggap ko ang isang text mula sa kanya. Isang simpleng tanong na may kasamang ngiti sa aking puso. Pwede bang magkausap tayo mamaya? Walang alinlangan. Sumagot ako. Oo, saan tayo magkikita? Wala akong kaalam-alam kung anong mangyayari sa gabing iyon. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi ko kayang pabayaan ang pagkakataon na ito. Gusto kong maranasan ang bawat sandali na magkasama kami. Pagdating ko sa kanyang kondo, medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong magiging usapan namin, pero alam ko na ang gabi na ito ay magiging puno ng emosyon. Nang buksan niya ang pinto, ang mga mata niya ay parang may kasamang lihim. Isang ngiti ang bumangon sa kanyang mga labi. At iyon ang naging hudyat na magkausap kami ng mas malalim. "Namiss kita," sabi niya. Sabay abot ng wine na may kasamang maliit na ngiti. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ibinaba ko ang mga gamit at lumapit sa kanya. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung anong darating na reaksyon, pero ang katawan ko ay tila may sariling desisyon. Ang mga mata ko ay hindi kayang iwasan ang mga mata niya. Hindi ko na kayang takpan ang init na nararamdaman ko habang kami nag-uusap. Tila ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang lambing na hindi ko kayang lisanin. Hindi ko na kayang takpan ang nararamdaman ko. Alam mo, Clarissa, Anya, hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa atin. Pero may mga pagkakataong gusto ko lang maramdaman kung anong meron tayo ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking dibdib at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kamay ko ay nagsimula ng kumilos nang hindi ko kayang kontrolin. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan habang unti-unting lumapit siya sa akin. Ang mga labi niya ay malapit na sa akin at ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang paalala na hindi ko kayang magpatalo sa mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero nang magtama ang aming mga labi, parang ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang bawat pagdampi ng kanyang labi sa akin ay may kasamang init na hindi ko kayang ikubli. Walang alinlangan sa kanyang mga halik. Sadyang matamis at puno ng emosyon. Habang patuloy kami sa aming mga halik, ramdam ko ang paglakas ng tibok ng aking puso. Ang mga kamay ko ay nagsimulang maglakbay sa kanyang katawan at ang bawat paggalaw ay may kasamang pagnanasa. Hindi ko alam kung paano magsisimula at paano magtatapos ang gabing iyon. Pero alam ko na sa bawat pagdampi ng kanyang katawan sa akin, ang init ay tila nagsisilbing gabay para sa mga susunod na hakbang. Sa bawat paghinga, parang ang mundo ay nauurong at sumusunod sa ritmo ng aming mga katawan. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon at pagnanasa. Ngunit sa bawat sandali, hindi ko na kayang takasan ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magpigil. Ang kanyang mga titig, ang bawat galaw, ang kanyang amoy,
lahat ay nagsasanib upang magbigay sa akin ng mga damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil sa gabing iyon, nagbukas sa akin ang mga bagong damdamin. Ang isang simpleng pagkikita, isang simpleng kwento, ay naging isang mundo na puno ng init. Sigurado akong hindi ko na malilimutan ang gabing iyon. At sa puso ko, alam kong isang bagong simula ito ng isang kwento na tanging kami lang ang may alam. Kinabukasan, hindi ko na kayang iwasan ang mga nararamdaman ko. Ang mga halik niya, ang mga pagdampi ng kanyang mga kamay, ay parang isang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng mga tanong at kalituhan sa puso ko. Hindi ko alam kung saan kami papunta, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang tanggalin sa isip ko siya. Parang ang bawat bahagi ng katawan ko ay umaasa sa susunod na pagkikita. Ang maghapon ay puno ng mga alaala ng gabi na iyon. Ang mga sulyap, ang mga titig na naglalaman ng mga damdamin na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita ay patuloy na umiikot sa isip ko. At sa bawat sandali, ang katawan ko ay nagsasabing, nais ko siyang muli, ngunit hindi ko kayang aminin ito ng diretsyo. May mga pagkakataong hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung ito ba ay pagmamahal o simpleng pagnanasa lang. Ngunit sa bawat pagdapo ng kanyang mga mata sa akin, para bang ang mundo ay nagiging mas makulay at mas magaan. Nagpa siya akong mag-text sa kanya, simpleng tanong na may halong pananabik. Kailan tayo magkikita? Hindi ko alam kung anong magiging sagot niya, ngunit hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Gusto ko siyang makita muli, at ang puso ko ay nagsasabi na may isang bagay na hindi pa tapos. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko kayang maghintay ng matagal. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang cellphone ko at natanggap ko ang isang simpleng mensahe mula sa kanya. Mamaya, sa lugar natin. Walang ibang salita, ngunit alam ko na may isang bagay na malalim sa likod ng mga salitang iyon. May kasamang misteryo, may kasamang init na hindi ko kayang takasan. Naramdaman ko na parang ang katawan ko ay naghihintay ng susunod na hakbang at hindi ko na kayang patagilid lang. Pagdating ko sa lugar, hindi ko na kayang magpigil. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang mga kamay ko ay nanginginig ng konti. Nang makita ko siya, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang mga mata niya ay puno ng mga lihim at hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga titig na iyon. Ngunit sa bawat sandali, ang puso ko ay patuloy na naglalakbay sa isang landas na hindi ko kayang iwasan. Nais ko siyang yakapin. Nais ko siyang madama ng buo. "Hi," sabi niya. Ang boses niya ay malambing at puno ng pangako. Ang mga salita ay hindi kayang ipaliwanag ang init na naramdaman ko sa mga oras na iyon. Sa bawat hakbang niya patungo sa akin, ang mundo ay tila tumigil at ang lahat ng iba pang bagay ay nawalan ng halaga. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang init ng kanyang katawan at ang tibok ng aming mga puso na nag-iisa sa parehong rhythm. Hindi ko kayang labanan ang pagnanasa na nararamdaman ko sa kanya. Lumapit ako at dahan-dahan siyang niyakap. Ang mga kamay ko ay nagsimulang maglakbay sa kanyang katawan at ang bawat pagdampi ay nagdudulot ng mga alingaw-ngaw na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga labi ko ay muling humaplos sa kanya at sa bawat halik tila ang mundo ay nawawala at kami lang dalawa ang naroroon. Hindi ko kayang iwasan ang init ng mga labi niya at ang mga halik na yon ay tila isang paalala na may isang bagay na mas malalim sa bawat salitang hindi namin nasasabi. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ang mga mata ko ay bumangon sa kanya. Hindi ko kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Ang bawat parte ng katawan ko ay nagsasabi na gusto ko siya ng higit pa.
ngunit may isang bahagi ng akin na natatakot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pwede bang ito lang ay isang gabing puno ng emosyon o may mas malalim na koneksyon na hindi namin kayang tanggapin? Ang katawan ko ay patuloy na naghahanap ng kanyang presensya. Ang mga kamay ko ay naglakbay sa kanyang likod. At naramdaman ko ang bawat galaw, ang bawat paghinga na parang kami lang ang naroroon. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko rin kayang isiping magiging madali ang lahat ng ito. Sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga katawan, at lahat ng nararamdaman ko ay nagsanib sa isang matinding init na tila hindi kayang patagilid lang. Sa gabing iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang nararamdaman ko ay mas matindi kaysa sa anumang naramdaman ko noon. Nais kong maranasan ito ng buo, ngunit alam ko na hindi ito isang simpleng pagnanasa lang. Ang bawat halik, ang bawat pagdampi ng katawan niya sa akin, ay nagbigay ng isang matinding nang magtagpo muli ang aming mga mata. Isang saglit ng katahimikan ang bumulaga sa amin. Para bang ang bawat saglit ay puno ng mga hindi nasabi at mga tanong na hindi ko kayang itanong. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, ngunit sa bawat sulyap at bawat magaan na pagdampi ng aming mga katawan, tila ba may isang bagay na mas malalim na nag-uugnay sa amin. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, at mas lalong hindi ko kayang tanggihan ang mga alingaw-ngaw ng aking puso. Habang magkatabi, kami sa isang sulok ng silid, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humaplos sa aking balat. Ang init na dulot ng bawat haplos niya ay tila sumasabog sa bawat himaymay ng katawan ko. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bawat galaw, ang bawat pagkilos niya, ay nag-aalab ng mga damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Parang ang bawat sensasyon ay nagiging mas intense, mas mahirap tanggapin, ngunit mas matamis. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang paghinga, ang malalalim na pagdapo ng mga labi niya sa aking pisngi, at ang pagtama ng kanyang mga daliri sa aking katawan. Para bang bawat pagkilos niya ay nag-uudyok sa akin na magbigay pa ng higit. At nang magtama ang aming mga labi, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang mga labi ko ay humaplos sa kanya. At ang bawat halik na iyon ay isang pagninilay. Isang pagsasalamin sa mga damdaming hindi kayang sabihin ng mga salita. Ang init na dulot ng halik na iyon ay tila nag-apoy sa bawat parte ng katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko pa mapipigilan ang sarili ko. Ang bawat magaan na pagdampi ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding kuryente, na kahit ako ay parang nawawala na sa sarili, tinutulak niya ako palapit. At ang bawat galaw niya ay mas nagiging mapusok. Hindi ko alam kung gaano ako katagal maghihintay o kung may hangganan ang mga sandaling iyon. Ngunit alam ko na sa mga oras na iyon, ang tanging hinahanap ko ay siya. Nararamdaman ko ang bawat saloobin ko na humahalo sa bawat galak at kalituhan. Gusto ko pa, ngunit may isang bahagi ng aking isipan na nagtatanong. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko pa rin alam kung anong klaseng relasyon ito o kung saan kami pupunta pagkatapos ng gabing ito. Ngunit sa bawat halik, sa bawat pagdampi ng kanyang katawan, nagiging malinaw na ito na ang tanging bagay na kumokontrol sa aking isip. Ang mga takot at pangarap ko ay nagiging isang malabo na anino, at ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang init ng katawan niya, ang mga halik na hindi ko kayang palampasin. Bumangon kami mula sa aming pwesto at nagsimula kaming maglakad sa madilim na kalsada, magkahawak ang mga kamay na para bang hindi na namin kayang maghiwalay. Ang malamlam na ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay nagbigay liwanag sa ating mga mata. At sa bawat hakbang namin, ang mundo ay tila naging mas makulay,
Ngunit hindi ko kayang iwasan ang mga tanong sa aking isip. Ano nga ba kami? Anong klaseng ugnayan ang mayroon kami? Hindi ko kayang sagutin ang mga iyon. Ngunit sa bawat minuto, sa bawat segundo ng ating paglalakad, nararamdaman ko ang isang bagay na mas malalim kaysa sa mga tanong na iyon. Ang mga hawak ng kamay namin ay naging mas mahigpit, at ang bawat pagdampi ng kanyang katawan sa aking katawan ay tila isang paalala na wala ng takas sa nararamdaman ko. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Isang matamis na ngiti na para bang sinasabi niya na lahat ng mga tanong ko ay walang kabuluhan. Kami lang ang naroroon, at ang bawat hakbang na aming tinatahak ay nagiging mas masarap, mas matamis. Hindi ko kayang iwasan ang mga nararamdaman ko. Tinutukso niya ako sa kanyang mga mata, at sa bawat sulyap niya, para bang ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay nawawala. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humaplos sa aking leeg, at ang mga labi niya na muling nagdampi sa aking mga labi. Ang init ng mga halik na iyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang isuko ang aking mga takot, at habang naglalakad kami sa dilim ng gabi, ang bawat hakbang namin ay nagiging mas mabigat, hindi dahil sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan, kundi dahil sa damdaming nagsisimula nang mag-alab sa aking dibdib. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na humahaplos sa aking katawan, parang may kasamang init at kuryente. Bawat pagdampi ng kanyang daliri ay tila nag-iwan ng bakas na mas matindi kaysa sa anumang mga salitang kaya kong ipahayag. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang aming mga katawan ay hindi. Ang bawat sulyap na binabato niya sa akin ay puno ng mga hindi nasasabing salita, at ang bawat saglit na ang aming mga mata ay magtatagpo. Para bang may isang kislap na nagsasabing, may higit pa. Ang init na dulot ng kanyang presensya ay tila sumisingaw sa bawat paghinga ko, at ang bawat hakbang na aming tinatahak ay nagsisilbing pagtulak sa amin na mas mapalapit pa sa isa't isa. Ang mga labi ko ay nag-aalab na rin, at hindi ko na kayang pigilan ang mga sensasyon. Ang katawan ko ay tila umaabot sa kanya ng kusa, parang hinihila siya palapit sa akin. Nang magtama ang aming mga kamay, ang naramdaman ko ay ang isang matinding pagnanasa, na sabay na puno ng kalituhan at kasiyahan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero hindi ko na kayang itanggi na bawat bahagi ng aking katawan ay naghahangad ng higit pa. Hinawakan niya ako sa batok, at naramdaman ko ang kanyang mga labi na dumampi sa aking leeg. Ang init ng kanyang hininga ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Hindi ko matukoy kung ang mga sensasyong iyon ay dulot ng takot o kasiyahan. Sa bawat pagdampi ng kanyang labi sa aking balat, parang may mga alon ng kuryente na dumadaloy sa aking mga ugat, at ang mga tanong ko tungkol sa amin ay unti-unting nawawala. Hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon meron kami, pero ang nararamdaman ko sa bawat pagdampi niya sa aking katawan ay tila isang wagas na nararamdaman na wala nang pakialam sa mga sagot. Naglakad kami patungo sa isang madilim na sulok, at habang tinutokso niya ako ng kanyang malalambing na titig, naramdaman ko na ang kanyang katawan ay patuloy na lumalapit sa akin. Ang mga kamay niya ay dumapo sa aking katawan, at ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kakaibang sensasyon sa bawat pagdampi. Ang bawat galaw namin ay tila isang laro ng malalim na pagnanasa, at habang kami naglalakad, ang hangin na dumarampi sa aming balat ay tila nagpapaalab pa ng nararamdaman namin sa isa't isa. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya, at ang bawat titig ko ay nagsasabi ng mga hindi kayang ipaliwanag ng salita. Minsan, ang mga mata na lamang ang kayang magpahayag ng mga bagay na hindi masabi ng bibig. Tinutokso niya ako sa kanyang mga mata, at sa bawat sulyap na iyon, parang sinasabi niyang, wala na akong magagawa, kundi sumunod sa kanya.
Ang mga labi, niya ay muling dumampi sa aking pisngi, at ang mga kamay niya ay patuloy na gumagala sa aking katawan, dumadampi sa aking leeg at mga balikat. Ang katawan ko ay tila naglalaban, ang bahagi ko na naguguluhan at ang bahagi ko na nasisiyahan. Ngunit sa bawat hagod ng kanyang mga kamay, nagiging malinaw na wala akong magagawa kundi sumunod sa takbo ng mga sandali. Ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan ay nawawala sa bawat pagsabog ng emosyon na dulot ng mga simpleng pagdampi at halik. Walang hangganan ang init na nararamdaman ko sa kanya. At sa bawat sulyap at bawat halik, tila ako'y nawawala na sa lahat ng ibang bagay kundi siya. Tinutok ko ang aking mga labi sa kanya. At sa isang iglap, ang aming mga labi ay muling nagsanib. Ang halik na iyon ay puno ng init at pagnanasa, hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang emosyon na magkasama naming nararamdaman. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang bawat sandali ng halik ay parang may isang hindi matitinag na ugnayan na nagsasabi na sa kabila ng mga tanong at kalituhan. Ang mga katawan namin ay may isang wagas na pagkakaugnay. Nang maghiwalay kami ng aming mga labi, ang aking katawan ay tila nananabik pa. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ngunit sa bawat galaw, sa bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking katawan, ang mga tanong at alinlangan ay nawawala. Para bang sa kanyang mga pagdampi, natutunan kong tanggapin ang mga nararamdaman ko na kahit ako'y naguguluhan sa mga sandali. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa, pero ang mga sandaling iyon ay nagsimulang magbukas ng mas maraming pinto sa aking isipan. Ang mga gabi na wala akong lakas ng loob upang magdesisyon ay napapalitan ng mga araw na puno ng mga pagkakataong naglalaban-laban sa aking puso at isipan. Ang mga simpleng tingin niya, mga halakhak, at ang mga sandali na nagkakasama kami ay unti-unting nagpapalalim sa nararamdaman ko. Nasa isang sulok kami ng bahay, at ang aming mga mata ay nagtagpo. May kakaibang init sa mga sulyap na iyon. Ang mga mata niya na parang hindi na kayang itago ang mga saloobin, at ako na naghihirap ding magpigil. Ang mga galaw ko ay naging mas matalim, at tuwing tumitingin ako sa kanya, para bang may mga damdamin na hindi ko kayang kontrolin. Nang magtama ang aming mga palad, naramdaman ko na parang may hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Hindi na ako sigurado kung ito ba'y isang simpleng pagkakaibigan o kung ito na nga ang isang nararamdaman na mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Kahit na ang aming relasyon ay umuusad ng mabagal, hindi ko kayang hindi mag-isip tungkol sa mga pagkakataong magkakasama kami. Ang bawat pagnanasa, kahit na hindi ito ipinapahayag ng mga salita, ay nararamdaman sa bawat sulyap, sa bawat galak ng aming mga ngiti, at sa bawat bahagyang pagdampi ng aming mga katawan. Ang takot na nararamdaman ko ay naaalis kapag magkasama kami, pero hindi ko pa rin alam kung ito ay tama o mali. Sa mga sandaling iyon, parang nawawala na ang mga hangganan ng tama at mali, at ang tanging bagay na malinaw sa akin ay ang nararamdaman kong koneksyon sa kanya. Minsan, habang tinatanaw ko siya, ang mga alalahanin ko ay nagiging malabo, at ang tanging malinaw na nararamdaman ko ay ang tamis ng mga simpleng galak na dulot ng bawat pagkikita namin. Ang kanyang mga pagtingin, kahit hindi nag-uusap, ay may mga saloobing hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga pagnanais na unti-unti ay nagsisimulang magsanib sa kanyang presensya. Hindi ko kayang itanggi na ang bawat pagdapo ng aming mga kamay ay nagdadala ng kakaibang init na pumapailan lang sa aking katawan. Habang kami ay naglalakad, ang mga distansya ay unti-unting nawawala. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya at nakita ko na hindi lang ang kanyang katawan ang humihiling ng higit, kundi pati na rin ang puso at isip ko. Minsan, ang mga bagay na hindi mo inaasahan ay siyang may pinakamalalim na epekto sa iyong buhay. Hindi ko pa alam kung anong klase ng relasyon ang meron kami.
Ngunit alam ko na sa bawat sandali na kami ay magkasama, mas napapalapit kami sa isa't isa. Ang mga desisyon ko ay nagsimulang maging mas komplikado, ngunit sa mga sandaling iyon, ang isang bagay ay malinaw na ang bawat hakbang na tinatahak namin ay may kasamang pangarap at paghahangad ng higit pa sa kung ano ang mayroon kami ngayon. Hindi ko alam kung anong mga pagsubok ang haharapin namin sa hinaharap. Ngunit alam ko na habang kami ay magkasama, natututo kami ng mga bagay na hindi ko pa natutunan sa iba. Walang nakatakdang oras o tamang panahon para mangyari ang lahat ng ito, ngunit sa mga sandaling nagiging magkasama kami, natutunan ko na hindi ko na kayang iwasan ang mga damdamin. Kung may isang bagay na matutunan ko mula rito, ito ay ang pag-aaral kung paano tanggapin ang mga nararamdaman ko at kung paano palalimin ang koneksyon namin. Bago ko pa lubos na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng bawat titig, bawat pagdampi, habang ang araw ay lumulubog, ang mga gabing puno ng pagninilay at mga malalim na tanawin ay nagiging saksi sa mga hindi pa tapos na kwento ng aming mga damdamin. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang magpatuloy, ngunit ang bawat oras na ako ay magkasama siya ay nagiging mas mabigat, at ang mga hangganan sa pagitan ng mga kasunduan at mga nararamdaman ay nagsisimulang maglaho. Minsan, hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon kami. Ngunit sa bawat sandali ng pagiging magkasama, napansin ko na ang aming mga puso ay tila parehong sumasabay sa daloy ng bawat sandali. Nasa tabi kami ng hardin, ang hangin ay maligamgam, at ang mga anino ng mga halaman ay naglalaro sa aming mga mata. Ang mga usapan namin ay hindi gaanong malalim, ngunit sa bawat sulyap at tawa, may isang uri ng hindi masabi-sabing koneksyon na unti-unting lumalalim. Pakiramdam ko, ang mga galak at mga paghihirap ko ay hindi na ako nag-iisa sa pagdala nito. Ang mga nararamdaman namin ay tila nagiging magaan, pero ang bawat galak ay may kabuntot na kaba, na para bang may kasamang takot na maaari itong mawala. Bumangon siya at nilapitan ako, at sa bawat hakbang niya, parang ako'y natutulala. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mga simpleng galak sa pagkakaroon ng oras na magkasama ay nagiging isang misteryo na masyadong malalim para maintindihan. Hindi ko alam kung paano magpatuloy, ngunit nararamdaman ko na mas lalo akong nauurong at nawawala sa aking mga iniisip. Sa mga oras na kami lang dalawa, pakiramdam ko ay natututo akong tanggapin ang aking sariling kahinaan at kalakasan sa presensya niya. Hindi ko na kayang iwasan ang mga saloobing namumutawi sa aking isipan, ang mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Kung bibigyan ko ito ng pagkakataon, marahil ang mga hinanakit at mga lihim na tinitipid ko ay magiging mas maluwag. Ang mga tingin na hindi ko na kayang itago ay nagsimulang mangyari ng mas madalas. Laging may hindi matukoy na tensyon sa bawat galak na sumisingaw mula sa mga simpleng pagkikita at mga hindi malilimutang sandali. Nasa ilalim kami ng isang puno, ang kanyang katawan ay malapit sa akin, at ako'y nakaramdam ng kakaibang init mula sa kanyang mga galaw. Napansin ko na hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago pa ang mga bagay na pinipilit kong alisin mula sa aking isipan. Alam kong may takot akong nararamdaman, ngunit sa tuwing malapit siya, ang takot ay nawawala. Sa halip, may isang lakas na nagtutulak sa akin upang harapin ang nararamdaman kong hindi ko kayang pangalanan. Ang mga mata ko ay nagsimulang maglakbay mula sa kanyang mga mata, patungo sa kanyang mga labi, at ako'y nagdalawang isip. Ngunit ang mga kalabit ng hangin ay nagpatuloy, at ang mga sandali ng katahimikan ay naging magaan. Hindi ko na kailangang magsalita, sapagkat ang bawat galak at kaba ay ipinapahayag na ng katawan namin. Tumingin siya sa akin at parang isang tanong na hindi kailanman nasagot ang nanatili sa kanyang mga mata. Ang tanong na iyon ay nagbigay ng mas matinding kabog sa aking dibdib. At sa mga sandaling iyon,
Alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Pero alam ko na sa bawat hakbang namin, hindi ko na kayang alisin ang mga damdamin ko. Sa bawat sulyap at galak na sumasabay sa hangin, natutunan kong tanggapin ang hindi pagkakapareho ng aming mga puso. Minsan, hindi mo kailangang hanapin ang mga sagot upang malaman ang tunay na damdamin mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin sa hinaharap. Pero ang bawat hakbang na ginagawa namin ay tila nagsisilbing gabay sa isang landas na hindi ko pa matukoy. Matapos ang mga linggong puno ng mga hindi masabi-sabing damdamin at mga sandali ng hindi maipaliwanag na tensyon, dumating na ang pagkakataon na kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Ang bawat araw ay nagsimula ng maging isang pakiramdam ng pagkaubos. Ang mga tanong sa aking isipan ay naging mas matindi, at ang mga sagot na hinahanap ko ay tila nakatago sa likod ng mga anino ng aming mga pagkikita. Sa bawat sulyap, ang mga tanong na iyon ay nagsimula ng magbigay linaw. Nandyan siya, nasa harap ko, ang mga mata niya na puno ng mga alalahanin at pag-aalinlangan, at ako'y hindi alam kung paano ko siya tatanggapin. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng koneksyon ay hindi biro. Hindi ko inaasahan na makarating kami sa ganitong punto, ngunit ang puso ko ay patuloy na humihila sa kanya. Sa bawat galak at sakit na dulot ng aming relasyon, natutunan ko na hindi ko kayang ipagwalang bahala ang mga bagay na nangyari. Ang mga pangarap na ipinanganak sa pagitan namin ay masakit, ngunit may mga pagkakataon na ang mga bagay na masakit ay nagiging daan sa mas matinding pagtanggap sa sarili. Nag-usap kami sa ilalim ng mga bituin, at sa pagkakataong iyon, walang mga salitang itinago. Inamin namin sa isa't isa ang mga bagay na matagal naming pinipilit na itago. Mga nararamdaman na hindi kayang takpan ng mga simpleng ngiti o sulyap. Napagtanto ko na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong tanggapin ang iyong mga pagkakamali at hindi perpektong mga desisyon. Ngunit may mga pagkakataon din na kailangan mong magpatawad sa iyong sarili at sa iba. Hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Ngunit sa kabila ng lahat, ang bawat hakbang na ginawa namin ay nagsilbing aral na magdadala sa amin sa mga susunod na hakbang ng aming buhay. Habang nakatayo kami roon, ang malamlam na hangin ay dahan-dahang dumadapo sa aming mga balat at ako'y nakaramdam ng isang uri ng kapanatagan. Ang mga tanong ko sa aking isipan ay nagkaroon ng sagot. Ang relasyon namin ay hindi nasusukat sa kung anong uri ng pagtatapos ang maaari naming maranasan, kundi sa kung paano kami natututo mula sa bawat isa. At sa huling sandali ng aming pag-uusap, natutunan ko na hindi ko na kailangang maghanap pa ng sagot sa mga tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na hindi ko alam kung anong mga kulay ang magdadala. Ngunit alam ko na sa mga hakbang na ginagawa namin, makakamtan namin ang mga bagay na hindi pa namin kayang ipaliwanag. Naramdaman ko na, sa kabila ng lahat ng takot at kaba, may mga bagay na talagang may dahilan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagtanggap sa sarili at sa isa't isa. At sa mga huling salitang binitiwan namin, natutunan ko na ang bawat hakbang ng buhay ay may mga katanungan. Ngunit sa huli, ang mga sagot ay matatagpuan sa bawat pagtanggap at pagpapatawad na ginagawa natin. Ang relasyon namin, kahit na puno ng hindi inaasahang paglalakbay, ay nagbigay ng mga bagong pananaw sa aking buhay, mga pananaw na magdadala sa akin sa mga susunod na hakbang ng aking landas. Kahit sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin matanggap ang lahat ng nangyari. Gabi-gabi, naiisip ko pa rin ang mga nangyari at kung paanong nagbago ang lahat ng bagay mula noong gabing iyon. Nais ko pa ring malaman kung tama ba ang ginawa ko, kung ang mga desisyon ko ay may kabuluhan, o kung ang mga hakbang na ginawa ko ay nagdala lang sa akin sa isang madilim na landas.
Sabi nila, ang mga desisyon natin sa buhay ay may mga kahihinatnan. May mga bagay na hindi natin kayang balikan at baguhin. At may mga pagkakataon na ang mga desisyon natin ay nagiging dahilan ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, napagtanto ko na wala akong ibang magagawa kundi tanggapin ang mga nangyari at magpatuloy. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kahirap magpatawad sa sarili ko. Kahit na alam kong may mga pagkakataon na hindi ko magagampanan ang mga pangako ko sa sarili, natutunan ko na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Masakit, pero kailangan mong tanggapin na ang bawat hakbang na tinahak mo ay may dahilan, at kung minsan, hindi mo na alam kung paano tumahak sa tamang daan. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng pagmumuni-muni. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero natutunan ko na hindi ko dapat ipilit ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Kahit na ang nararamdaman ko ay puno ng pag-aalinlangan, natutunan kong tanggapin na hindi ko na kayang bawiin ang mga nangyari, ang mga pagkatalo, ang mga pagkakamali, ang mga pagkatalisod. Lahat ng iyon ay nagsilbing mga aral sa akin. Ngunit may mga bagay na hindi mo kayang iwasan. May mga damdamin na dumaan sa buhay ko na hindi ko kayang alisin. Mga alaala na tila patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ang mga pagkakataon na sana, kung hindi ko lang nagawa ang mga bagay na iyon, ay marahil mas magaan ang lahat. Ang mga tanong na sana, kung hindi lang ako nagpadala, sana hindi ako naparito. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan ko na may mga bagay sa buhay na hindi mo na kayang baguhin at kailangan mo na lang tanggapin. Sa ngayon, hindi ko na alam kung ano ang magiging kahinatnan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, pero natutunan kong kailangan ko pa ring magpatuloy. Natutunan kong may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, ngunit may mga pagkakataon pa ring maaari akong magbago at magpatuloy. Minsan, naiisip ko kung anong magiging kabuuan ng lahat ng ito. Ang mga gabing puno ng mga tanong. Mga gabi na hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang bagay ay sigurado. Natutunan ko na ang bawat hakbang sa buhay ay may dahilan. At kung may isang bagay na natutunan ko, ito ay ang magpatawad sa iba. At higit sa lahat, sa aking sarili. Hindi ko na alam kung paano ko sisimulan ang lahat muli, pero sigurado akong may mga pagkakataon pa sa hinaharap. Hindi ko alam kung paano ang mangyayari, ngunit natutunan ko na ang mahalaga ay ang bawat hakbang na tinahak ko. Ang bawat hakbang ay may aral at may kahulugan. Hindi ko alam kung anong susunod, pero natutunan ko na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may dulo. At sa dulo ng gabi, ngayon, habang nagsusulat ako ng mga salitang ito, nararamdaman ko na may mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan kong tanggapin ang aking mga pagkatalo, mga pagkakamali, at ang mga pagkakataong hindi ko na kayang iwasan. Natutunan ko ring tanggapin na sa bawat hakbang ko may dahilan. Ang bawat pagkatalo, ang bawat sugat, ay may aral na hindi ko kayang kalimutan. Minsan, naiisip ko kung ano ang magiging buhay ko kung hindi ko pinili ang mga desisyong ginawa ko. Kung sana, hindi ako nahulog sa mga pagkakataong dumaan. Pero sa ngayon, wala nang halaga ang mga kung sana. Ang tanging mahalaga ay ang natutunan ko mula rito. Hindi ko kayang balikan ang nakaraan, pero natutunan ko na mahalaga ang mga hakbang ko. Ang mga desisyon ko ay nagsilbing gabay sa pag-unawa ko sa sarili ko. Tulad ng isang aklat na natapos, natutunan ko na may mga pagkakataon na kailangan mong magtakda ng pagtatapos. Ang mga pahina ng kwentong ito ay natapos na, ngunit ang mga alaala at mga aral ay patuloy na magsisilbing gabay ko sa hinaharap. Kahit na puno ng mga tanong at mga alalahanin, natutunan ko na hindi ko kayang baguhin
ang nakaraan. Ngunit mayroon akong kapangyarihan na baguhin ang hinaharap. Ngayon, ang mga alaala ng mga sandaling iyon ay naging bahagi na ng aking kwento. Hindi ko na kailangang magtago o magdalang puso. Natutunan kong yakapin ang mga pagkakamali ko. At sa huli, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa sarili, sa lahat ng kahinaan at kalakasan na mayroon ako. Bilang pagtatapos, natutunan ko na ang bawat kwento ay may dulo, at ang bawat dulo ay hindi ang katapusan. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula, at sa bawat hakbang ko, natutunan ko na mas mahalaga ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili kaysa sa pag-aalala sa mga bagay na wala na akong magagawa. Ang kwento ko ay isang paglalakbay, at sa dulo ng lahat, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagiging buo sa sarili ko. At sa paglalakbay na ito, natutunan ko rin na ang pagmamahal ay hindi palaging makakamtan sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang pinakamahalagang pagmamahal ay ang matutunan nating mahalin ang ating sarili. At sa mga pagkakataon na magkamali tayo, natutunan nating magpatawad at magpatuloy. Walang hanggan ang ating mga kwento, at bawat isa sa atin ay may sariling landas. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana ay maaalala mo na ang mga aral ng aking buhay ay hindi natatapos dito. Lahat tayo ay patuloy na natututo at naglalakbay sa ating mga kwento. Hindi ko alam kung anong susunod para sa akin, pero natutunan kung tanggapin na ang tunay na lakas ay hindi sa kung anong naabot, kundi sa kung paano natin tinanggap ang ating sarili at ang ating mga pagkatalo. Mga kasirin, hanggang dito na lang ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo at naway nagsilbing inspirasyon ito sa inyong mga buhay. Huwag kalimutan, sa bawat kwento, may mga aral na nag-aantay. Patuloy lang sa paglalakbay at pagpapatawad sa sarili. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.